Sa gitna ng paghahanda para sa kanyang nalalapit na laban, niyanig ng The Monster na Naoya Inoue ang mundo ng boxing matapos ang ilabas ang kanyang listahan ng 4 na pinakamalakas na boksingero sa kasalukuyan at kasama ang hamon sa isa sa mga ito. Sa isang video mula sa DAZN para sa promosyon ng The Ring 5, Night of the Samurai, tinukoy ni Inoue ang tinaguriang 4 Heavenly Kings ng modernong era. Una, syempre, siya. Pangalawa, Terence Crawford. Pangatlo, Alexander Usyk. At pangapat, Jesse Bam Rodriguez. Binigyang diin ni Inoue ang kanyang interes na makaharap si Jesse Bam Rodriguez na nakatagdang lalaban sa Bantamweight Division nang tanungin kung kumpiyansa ba siyang matalo ang Amerikanong kampyon. Isang matipid na yes ang sagot ni Inoue habang nakangiti. Naniniwala rin ang Japanese superstar na siyang kasalukuyang best fighter sa buong mundo. Sa darating na December 27, nagkatagdang idepensa ni Inoue ang kanyang Unified World Super Bantamweight titles laban niyan sa Mexican challenger na si Alan Picasso. Sa kabila ng pagiging undefeated ni Inoue, determinado siyang tapusin ang taon sa pamamagitan ng isang knockout. Wala akong itira para sa tsamba, payag ni Inoue na nagpakita ng matinding kondisyon at lakas sa kanyang public practice. Samantala, The Monster nasa Saudi Arabia na para depensa ang titulo. Inoue nasa peak condition na. Lula ng matinding kumpiyansa at determinasyon, lumapag na sa Saudi Arabia ang Japanese boxing superstar noong December 20 para sa kanyang huling pagganda sa nalalapit na mega fight na gaganapin sa Mohammed Abdu Arena. Kasama ni Inoue mga kwento ang 4 na mga Japanese boxers na kalahok sa inaabangang The Ring 5 The Night of the Samurai na gaganapin ngayong December 27. Ang nasabing event ay tinataguyod ng Saudi Arabian General Entertainment Authority sa kanyang huling update sa social media matapos ang mahabang biyahe mula Narita Airport noong December 19. Tiniyak ni Inoue sa kanyang mga tagahanga na nasa maayos siyang kalagayan. Nakarating na ako sa Saudi Arabia, nasa mabuting kondisyon, physical man o mental, payag ng undisputed Super Bantamweight Champion. Nakakasang depensa ng korona ni Inoue laban sa matikas na Mexican challenger na si Alan Picasso. At ayon sa mga analyst, ang maagang pagdating ni Inoue sa Riyadh ay bahagi ng kanyang estratehiya upang masanay ang katawan sa klima ng Middle East at masiguro ang 100% na kondisyon sa gabi ng laban. Inaasahang maging mainit ang pagtanggap ng mga boxing fans sa Riyadh para sa itinuturing na number 1 pound-for-pound king habang nalalapit ang huling malaking bakbakan para sa taong 2025. Bagamat itinuturing na dihado at pinagandaan ng crushing defeat ayon sa eksperto tulad ni Nacho Beristain, hindi nagpapaepekto si Picasso bilang isang matalinong estudyante mula sa National Autonomous University of Mexico. Aminado siyang mahirap ang misyon ngunit iginiit na ang pressure ay nasa panig ni Inoue. Walang mawawala sa akin sa laban na ito pero si Inoue maring mawala sa kanya ang lahat. Ani ni Picasso, gusto kong magtiwala sa akin ang mga kaubayan ko sa Mexico. Ito ang bunga ng aking 18 years na paghihirap sa boxing. Dagdag pa niya. Mga kakwento, sa bakbakang Inoue at Picasso, ang magsisilbing grand finale ng boxing para sa taong 2025 kung saan susubukan ng Monster na patunayan kung bakit siya ang hari ng lona habang pangarap naman ni Picasso na gumawa ng kasaysayan kaya upset ang kanyang target. Kaya tiwala lang daw ang kanyang mga kaubayan sa kanyang kakayahan dahil wawasakin niya ang Monster ng Japan.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.